Daily Tribune. Yan o. The Who. Plunder case set against former Senate President. The Who daw, mga kababayan. Para niya Mr. Maravillas, familiar yung hugis ng ng ulo. Parang familiar nga eh. Pero hindi man po pinangalanan kung sino. Tingin ninyo mga kababayan, sino to? Party kasi si Cheese ng Bicam. Yes, pero problema natin insertions. Ang problema kay Jesus Cordero, never in history was there a Senate President who was part of the Bicam. He personally inserted. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung Daily Tribune, may blind item na pinaplis na ang sabi mga kababayan, may isang dating Senate President na ang sabi, papailan po ng plunder case. Ayan o, Daily Tribune. Ayan o, The Who. Plunder case set against former Senate President. The Who daw, mga kababayan. Para niya Mr. Maravillas, familiar yung hugis ng ng ulo. Parang familiar nga eh. Pero hindi man po pinangalanan kung sino. Tingin ninyo mga kababayan, sino to? Sa hugis palaga niya Mr. Maravillas ng ulo. Alam na, parang yung kababayan mo. Hindi din natin papangalanan. Ulaan na lang po ninyo kung sino itong dating Senate President na ang sabi, papailan ng plunder case. Yan o. Di ba niya Mr. Maravillas, kasama sa papailan si Martin Romualdez ng Ombudsman. Malabo si Martin po. Wala man pong ganong recommendation yung ICI kay Martin Romualdez. Magkaiba yung status ng investigation kay Martin Romualdez at saka kay yung anino, kay Cheese Escudero. Although sa press conference last week yata yon ni Ombudsman Remulla na banggit yung pangalan ni Martin Romualdez saka ni Cheese Escudero. Ito nga po yung balita dito sa Tribune. We have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Cheese Escudero. Yun ang sabi niya last week. Within the month of May, we're just trying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Remulla stated that Escudero and Romualdez were going to be among the many high-ranking individuals set to be filed cases in relation to the flood control scandal this April to May, sabi po niya sa kanyang statement sa media. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses in how many things happened to have been implemented because of that. Pero bakit Mr. Maravillas nasabi mo na malabo kay Martin Romualdez? Kahit mga kababayan, sa analysis ni Attorney Jesus Falsis, malinaw yung involvement mga kababayan ni Cheese Escudero. Pero si Martin Romualdez, malabo. Ito yung interview kay Attorney Jesus Falsis mga kababayan. Sa programang Laban Balita with Montulfo. Pakinggan po ninyo. Ito po. Escudero, Senate President of the most corrupt budget. Ito, Martin Romualdez ang sasabihin mo. Ako doon ako kay Jesus Escudero, Senate President. Who's higher? Martin Romualdez o Jesus Escudero? Diba? Escudero, part siya ng Bicam. Party kasi si Cheese ng Bicam. House of Representatives owns the purse. Yes. Yes, pero problema natin insertions. Ang problema kay Jesus Escudero, never in history was there a Senate President who was part of the Bicam. He personally inserted. In-insert niya yung kanyang sarili sa Bicam. Si Martin hindi po parte ng Bicam. Yes. There's no Senate President. Tito Soto, Franklin Dillon, sino bang Senate President? Wala.
The part ng BICAM, never. Never in history niya. Si Escudero, si Grace po. Sabi niya, okay, huwag mo, don't mind this. I got this, ako na bahala. So Grace po wasn't there? She was sidelined. Pero, she's finance chair. Yes. She's still finance chair. Pero yung active na talagang nag-insert is Chase. It's documented, ha? Dokumentado niya si Cheese. There for the insertions. Yes, November 30, 2024, Bonifacio Holiday. Holiday pero nagtatrabaho siya. Pumunta siya kay Martin Romualdez at Zaldico, may CCTV sa batasan na pumunta si Chis Escudero. No Senate President has done that. Nauli Kampa, pumunta sa Congress si Cheese. So, if I'm getting this correct, Yes. you believe that Jesus there should also be imprisoned alongside Martin Romualdez? Of course. Do you believe or not? Well, it really depends kasi mostly nakafocus ako kay Martin Romualdez. But I'm laying the evidence now to you that whatever you have against Martin Romualdez, more guilty itong isa. They're connected. Kasi si Martin Romualdez hindi siya nakapirma. I mean, Hindi siya nakapirma, niya. Yes, I give you that. Zaldico, of course, committee chair, APRO. Pero si Speaker Martin, wala yung pangalan niya sa BICAM. Wala sa BICAM yung pangalan niya. Hindi siya pumirma. Yung pangalan ni Cheese nasa BICAM. Kailan sa nangyayari ang insertion sa Attorney Kid? We all heard it. Yeah. BICAM. Yes. Sino nasa BICAM? Walang Martin Romualdez. Kaya malabo, mga kababayan, filean man halimbawa pa-filean si Martin Romualdez, malabo na makonvict si Martin Romualdez kasi wala siyang participation po. Walang direct participation si Cheese Mayro na dapat sana hindi siya parte ng BICAM. Traditionally, hindi po parte talaga ng BICAM yung Senate President saka Speaker of the House. In-insert po ni Cheese Escudero yung kanyang sarili. Ngayon, si dating Senator Coco Pimentel, mga kababayan, may babala tungkol sa deadline justice na tinatawag, yung minabadali yung kaso. So sabi dito sa balita, ang paalala ni dating Senate President Coco Pimentel ay simple pero critical. Sabi dito, ang hustisya ay hindi minamadalian yan, hindi idinidikta ng deadline at hindi dapat pinapailalim sa pressure. Sa gitna ng ingay at politika, ang tunay na batayan dapat ay ebidensya, hindi yung emosyon, hindi yung haka-haka, at lalong hindi yung public spectacle. So kapag mga kababayan na sinuri yung kanyang mga punto, malinaw po ang tamang proseso ay hindi po hadlang sa hustisya. Ito yung mismong pundasyon nito, mga kababayan. Kasi may peligro ang self-imposed deadline tulad ng sinabi ni Ombudsman Remulla na target daw sa Mayo na file ng kaso yung dalawa. So maaari kasing mapuwersa yung opisina na magsampa ng kaso kahit hilaw pa ang ebidensya para lang masunod yung deadline. So sa simpleng paliwanag, mga kababayan, kapag deadline ang sinusunod, imbes na ebidensya, nagiging output-driven ang ating hustisya. Hindi po siya truth-driven. So, dagdag na punto, mga kababayan. Sa legal system, mas delikado po yung maling kaso kaysa delayed na kaso. Di ba? Ang mahinang kaso kasi bumabagsak. At kapag bumagsak, nawawala yung tunay na accountability. So dapat po iwasan yung public pressure. Huwag dapat, mga kababayan, magpadala sa pressure ng publiko o sariling frustration yung ating ombudsman. Mas mainam po sa tingin natin na mag-anunsyo lamang kapag handa na or kumpleto na yung mga ebidensya. Okay na. So bilang ombudsman, kalimutan na ni Ombudsman Remulla yung pagiging dati niyang politiko. Kasi siya bilang ombudsman, siya po ay naatasan bilang tagapangalaga sa yaman ng bayan. So sa simpleng paliwanag, mga kababayan, yung ombudsman, hindi po siya dapat spokesperson, hindi siya campaigner, siya ay isang neutral na tagapagtanggol ng batas. So paliwanag, mga kababayan, ni dating Senador Pimentel, na ang pagpasa ng isang bill para maging batas ay hindi isang krimen. Hindi sapat na basihan ang pagiging leader ng Senado
o Kamara Representantes para madiin sa katiwalian kung ang batas ay criminally implemented. Ang kanyang paliwanag na ang batas ay isang kolektibong proseso. Ang mali sa implementasyon ay hindi automatic na kasalanan ng gumawa ng batas. Ay patungkol ito sa budget, di ba? Yung budget ipinasa, isa siyang batas. So dagdag pa niya na kung gagawing kriminal ang legislative function, mawawalaan niya ang independence ng Kongreso at lahat ng polisiya ay matatakot na gawin. So kailangan ng specific na ebidensya. Dapat niya may malinaw na patunay na direktang partisipasyon sa graft and corruption. Hindi pwedeng base lamang sa speculation o mga haka-haka, mga kababayan. So sa kanyang paliwanag sa batas, hindi sapat ang duda. Kailangan ng konkretong link, utos, control at saka siyempre yung pakinabang. So kailangan talaga fact-finding muna bago yung akusasyon. Yung tamang pagkakasunod-sunod dapat. Dapat unahin ang masusing fact-finding bago maglabas ng anumang anunsyo. Ebidensya muna bago deklarasyon ng pagsasampa ng kaso. Kasi po, kapag nauna mga kababayan yung announcement kaysa sa investigation, nagiging scripted ang resulta. Hindi siya nagiging objective. At kailangan natin katarungan para sa lahat. So naintindihan natin yung init ng publiko sa bagal ng ating hustisya. Pero kailangan manatiling patas. Parusahan dapat yung nagkasala, pero dapat base sa matibay na pruweba. To be fair to everybody, ika niya, sabi ng dating senador. Ang paliwanag dyan, mga kababayan, yung hustisya kasi hindi man lang para sa biktima, pati sa akusado. Kapag kasi sinira mo yung proseso, sinira mo na yung buong sistema. Ngayon, yung standard sa pagsasampa ng kaso, tulad ng naririnig natin sa kanila, dapat may reasonable certainty of conviction. So, dapat sundin ni Remulla yung kanyang sinabing standard. Nung siya pa ay DOJ Secretary, magsampa lang ng kaso kung sigurado na may reasonable certainty of conviction. So, hindi siya dapat trial and error system. Hindi ka magsasampa ng kaso para subukan lang kung mananalo ba. Ang tao may karapatan sa kalayaan. So we have to be very careful in depriving people of liberty that is guaranteed by our Constitution. Di ba? No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of laws. Yun, memoryado natin yan. Di ba? So, ang paliwanag dyan, mga kababayan, ang kalayaan ay hindi pwedeng bawiin base lang sa speculation. Kapag nagkamali yung Estado, irreversible na yung damage. Nakita ninyo nangyari po kay Laila de Lima. Nasayang yung kanyang panahon. Pati yung kanyang pagiging senador nasayang. So, dito tayo sa mga akusasyon laban kay Chis Escudero saka kay Martin Romualdez. Hindi po sapat yung posisyon. Hindi pwede pong madiin ang isang leader dahil sa kanyang posisyon. Noong maisabatas yung proyekto na kalaunan ay naging palpak or criminally implemented. Ang paliwanag dyan, mga kababayan, ang leadership position ay hindi po automatic na liability. Kailangan pa rin yung ebidensya na aktual na partisipasyon. Kailangan yung actual participation para magkaroon ng criminal liability sa madaling sabi. Kailangan patunayan yung direktang partisipasyon ng isang individual, yung control at yung illegal na pakinabang sa isang transaksyon, mga kababayan. So ang paliwanag niyan, ito kasi yung core ng due process. Individualized accountability siya, mga kababayan. Hindi yung guilt by association. Ngayon, ano yung pagkakaiba, mga kababayan, ng direktang ebidensya saka yung mga haka-haka or hearsay lang, chismis? Sa hierarchy, mga kababayan, ng ebidensya, sabi ng mga legal experts, binibigyan po ng diin
sa batas, mas matimbang ang direct admission at documentary proof kumpara po sa hearsay sa mga sabi-sabi. Hindi pantay ang bigat ng ebidensya. Ang direct proof ay may konkretong basihan. Ang hearsay ay kwento lang na walang paninindigan sa korte. So hindi siya uubra sa korte, mga kababayan. Ngayon, sa status po ni Chis Escudero, mayroon nga naman po yung kaso dahil po sa direktang pag-amin sa sinumpaang salaysay at yung rekomendasyon mismo mula sa DOJ at saka sa ICI para sa plunder case. Ngayon, sa status naman, yung pagkakaiba nito, sa status naman po ng kay Martin Romualdez, walang ebidensya na nakita, mga kababayan, laban sa kanya. Puro hinala lamang, mga kababayan, dahil ang mga testimonya laban sa kanya ay binawi o nilinaw na hearsay lamang. Binigyan din siya ng no adverse finding ng ICI. So dito mga kababayan, makikita ang malinaw na linya. Yung may ebidensya versus yung walang ebidensya. O ngayon, ano yung direct link sa mga kontraktor sa case, mga kababayan, ni Chis Escudero? Si Chis Escudero may admission po eh. Ayan o, inamin ni Escudero ang pagtanggap ng 30 million campaign donation mula kay Lawrence Lubiano. Yung may-ari, sa presscon mismo, yung may-ari ng Centerways Construction, kababayan niya, taga Sorsogon. So ito po ay malinaw na admission at saka conflict of interest. So kapag may admission, mga kababayan, hindi na yan haka-haka. Sarili siyang salita mismo na may legal way. Whereas kay Martin Romualdez, walang trail, mga kababayan. Walang dokumento, wala man pag-amin. O walang financial trail na nag-uugnay sa kanya sa sino mang kontraktor ng ating gobyerno. So, sa kawalan ng trail, mga kababayan, malinaw na walang basihan para sa tinatawag na criminal liability. Kay Chis po ay malinaw. Remember yung 280 million na kickback allegation? Ayan o. Escudero, detalyadong testimonya. Ayon sa sworn affidavit ni dating DPWH Yusek Bernardo, nakatanggap umano si Escudero ng kabuang 280 million, 160 million at 120 million deliveries sa Cherry Mobile Building sa Maynila. May nabanggit ding 20% commission arrangement para sa mga proyektong nagkakahalaga ng 1.4 billion. Ay nagturo mismo sa kanya. Kay Romualdez, walang witness po. Yung sabing witness po, nagtako na. Yung affidavit po, peke yung firma. Di ba? Malinaw, mga kababayan. Ang marami yung kwento aka-aka at black propaganda laban kay Martin Romualdez para isabit yung ating Pangulo. Yun ang malinaw sa kwento. Nilinaw mismo ni Curly Discaya. Yan o, name dropping lamang. Mismong si Pacifico Curly Discaya naglinis sa pangalan ni Romualdez. Sinabi nitong isang beses lang niya nakita ang speaker at hindi sila nag-usap tungkol sa negosyo. Ang pagbanggit kay Martin Romualdez, hearsay man lang po. Name dropping. So magkaiba po ang status na kaso. Walang ang kaso kay Martin Romualdez. Kay Chis, mga kababayan, na malinaw na may kaso. Kaya tama yung mga analysis ni Attorney Jesus Falsis. Okay na po. So yan yung ating spreading and leaching clean, pinatay po sa mga pulses in affected area. Mahilang po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak.
na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.